kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, so magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, magtatakal tayo sa matsari ito ngayon. Alternator, preno, compressor, ayan. So kung paano gumagana yung ating compressor sa aircon ng ating sasakyan, dito po tatalakayin natin. At kung paano din po gumana yung ating preno, lalong-lalo na sa mga caliper brake. Ayan, sa mga caliper brake na ang inyong mga sasakyan, ganito po yon sila kung gumagana. Ayan, so dito itatakal natin mga kalyabe, kasi clutch type na compressor lang muna yung ating itatakal sa inyo, kasi wala akong clutchless na compressor. So dito ipapakita natin sa inyo. Tara and let's go. Alright mga kalyabe, so ito ang ating compressor, ano. Ayan, so ito ang tawag dito, ito yung kanyang pulley. Ayan, so magnetic clutch pulley, to magnetic pulley ang tawag. So may magnetic clutch yan dyan sa loob. Ito yung kanyang magnetic hub. Itong magnetic hub niya, sa loob niyan may wire yan dyan na magnetic, na kapag i-on mo dito, kapag nakakunik dito, nirektahan mo ng susi, lalagitik lang po yan. Didikit po yan dito sa hub para sumabay sa ikot. Ngayon, kapag malaki ang clearance niyan, hindi po siya didikit ng gusto. So magkikis-kisan lang ang bakal to bakal na yan, at may tendency na masira na itong ating magnetic hub at masunog yung ating magnetic clutch. Yan. So kapag ito nakabit nyo, ay gagana na po yan yung aircon. Ito po yung nagdadala ng lamig sa ating aircon. Ayan, may pressure po yan. Yan. So ganun lang po yung kanyang trabaho. Ito naman po yung ating brake caliper. Ayan, sa Nissan Sipera po ito mga kalyabe. So ang pagtanggal at pagkabit nito, ayan, hinantay ko lang ang nito, piyesa nito mga kalyabe. Papalitan natin to. Ayan, kung nakita nyo, kinakalawang na. Ayan, ito. So gastado na yan, at sisingaw na po yan kapag umaapak tayo ng preno. Ayan, ang trabaho niya, ganyan lang yan mga kalyabe. Ayan, angat baba, angat baba. Ayan. Tapos meron po yan kit sa loob na dapat palitan. Napakita ko na rin sa inyo. Ayan, so iwan ko lang kung makita ninyo ng gusto, madilim. Pakukunin ko lang aking flashlight. Right, so mga kalyabe, ayan, kung nakita nyo, kitang-kita yung loob niyan, puno ng kalawang. Ayan, may sinisikwat lang yan doon na parang lock clamp. Ayan, yun ang tatanggalin natin para may release natin yung kanyang ayan, pinaka repair kit. Ayan o. So snap ring lang po yan ang ginagamit diyan para magtanggal. Pag natanggal nyo na yan, aangat na po yan, at may nandyan makita nyo yung kanyang repair kit. Ayan. So lilinisin lang to para mawala yung tagas at saka paninikip. So stock up. Ayan o, puno ng kalawang. Papakita ko din sa inyo kung paano to linisin pagdating ng ating mga piyesa. Wala pa kasi ang mga piyesa nito. Tapos sa alternator naman mga kalyabe, papakita ko din sa inyo. Dalawang alternator mayroon ako dala. Right, so doon sa sasakyan ko. Wait lang, at
pupuntahan natin yung ating alternator. Ay, punong-puno mga kalyabe, punong-puno. Oh, may bag pa oh. Oh ha. Ready na 'yan para bukas. So ito mga kalyabe, alternator po ito ng Nissan Sipero. Ayan. So yung problema nito, yan. Yan. So hindi na mahihinangan. Ang gagawin natin is papalitan na po yan ng IC. IC po yan. Tapos pag naayos na, ay kabit na rin at linisin na rin to mga kalyabe. Ayan. Tapos may mga hose pa tayo ng mga aircon dyan. Tapos dito sa kabila meron pa dyan, kakatanggal ko lang sa RAV4. Ayan, shout out sa Imos. Ayan mga kalyabe. So ito wala nang karga. So check pa natin to kung carbon lang ba or IC na talaga yung sira. Tapos dito mga kalyabe, maghihigpit tayo ng pating belt. Ayan. Right, aray ko. Ayan. So lumuwag ang belt nito. Stand mo, stand. Tukod. Dito sa kabila. Ayan, tukod mo na. Ayan. Ayan. So lumuwag ang belt natin. Pag ito lumuwag mga kalyabe, dahil nga mayroon siyang vacuum dito sa likod. Ayan, ito yung kanyang vacuum. So kapag maluwag yan, katulad nito, is wala din po yung preno natin. So kaya kailangan ko higitan to. Dahil lumuwag. Tubo at saka ka 12 na kalyabe. Ayan. Pag lumuwag niya mga kalyabe, may tendency din na ma-overheat tayo kasi hindi na rin to iikot ng gusto yung ating ating radiator fan. So sa paghigpit nito, dahil wala tong adjuster, ang pinaka-adjuster niyan is ganito lang. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, ito ay voltage type pa kasi yung kanyang alternator. Hindi ko pa napapalitan ng IC type. So kapag may budget, i-IC natin to. Ayan. Oops. Ayan. Ligwatan nyo lang yan. Baka ligwatan pa ng iba. Gulat ako biglang umilaw yung battery indicator ko. Wow, putol. Patay tayo dyan. Ayan, naputol pa ang tornilyo. So babaklas tayo ng alternator nito. Ayan. Magwi-welding. Alright, so luma na kasi ang tornilyo nun mga kalyabe. Tanggalin mo battery, isang battery, tapos tanggalin mo na rin alternator. Pag lamamig-lamig na kasi kailangan natin paka-BBI pa kung bukas sa maaga. Tapos dito mga kalyabe, yung sa pininturahan natin, update sa pinipinturahan natin. So ito ay dahil nga hindi nasasabi sa atin na ang ginamit pala dito na pintura is tawag nito
acrylic lang. Kaya pala wala siya gaanong kintab. Kaya nadali ako, hindi ko napansin na acrylic yung kanyang pintura. Kaya pala kahit anong gawin natin ay kumukulo. So huli lang na sinabi sa atin na acrylic ang ginamit. Ayan, so kapag acrylic kasi ang pintura ng sasakyan mga kalyabe, kapag nabasa yan ng thinner, lumalambot kagaya nito. Ayan o, kagaya niyan, lumalambot yan. At mag-aangatan, kukulo. So ito ay nadali kasi ito ng bangga mga kalyabe, ni-repair lang natin to. At ito na yung inyong itsura, hindi pa natin naliha. Ayan, tapos ito. Ayan. Inunat muna natin to bago nilatag. Ayan. Tapos dito, ayan, nakita na may-ari. Ayan, maganda na yung na fiber kasi natin yan mga kalyabe. Nire-fiber natin. Ayan na siya, yung kanyang chin. Tapos dito sa kabila, ayan, balak din na may-ari, ipapagaya na lang din doon para mas matibay at mas matatag yung kanyang chin. Right, so ito na mga kalyabe. So magliliha pa ako nito. Ayan, so yan lang muna yung ating mga update ngayon kasi wala akong vlog. At tinatarangkaso ako. Sobrang sama na pakiramdam ko talaga. Grabe. Yan. So malaman mo. Ayan o. Acrylic pala tong ginamit. Hindi to ansal. So napaulit na naman ako ng gawa. Ayan. Abangan nyo na lang mga kalyabe. Pag natapos na natin yan, is goods na ulit yan. Pwede na ulit pang forma. At ito mga kalyabe, mapapasa atin to. Ayan, mapapasa atin na yan yung Toyota Altis na 1.8. Ayan, 1.8 na Altis. Ayan. So mapapasa atin na ito. Ayan, ito mapapasa atin na ito mga kalyabe. Right. So magkaroon na naman tayo ng panibagong laruan. Ito. So ito na mga kalyabe, no. Ayan. So ito radiator. Ayan. Kung napansin niyo, ayan, namumula. Ayan. So saan ba galing ang namumula na to? Ayan, dito po yan mga kalyabe. Dito. Sa ibabaw dito, may uring pa, bukod kasi ito sa plastic na to. May uring po kasi yan diyan. May uring yan. So ito, dito na sumingaw at sumisirit ang tubig. Ayan, hanggang dito. Ayan. So wala namang dadaan dito na ibang, wala naman siyang pagdadaanan ng tubig, kundi dyan lang talaga. Kasi ang reservoir dito, ang reservoir water dito manggagaling, at yung hose ay dito. So wala na siyang ibang leak. So dito, nagtataka ang may-ari bakit daw kapag bumibiyahe siya ng malayo ay nagbabawas ang tubig. Kasi ito mga kalyabe, nagkakaroon kasi ito ng pressure kapag hindi na matagal ang automatic ng ating aux fan.
So kapag magkaroon na, magbibuild muna yan ng pressure mga kalyabe bago gagana yung ating aux fan. Tapos dito sisirit po yan. Kasi ito mga kalyabe, may lifespan po itong plastic na ito, plastic cover. Hanggang 5 years lang po yan at magpapalit ka na ng panibago. Pero ito mga kalyabe, kung tutusin, pwede pa ito. May nabibili po na radiator cover, top cover sa Shopee or sa Lazada, sa online. So meron po niya nabibili, at kung marunong kang mag DIY is mapapalitan mo po yan. Kasama na po yun doon yung kanyang o-ring. So ayan, kagaya niya, no? Di ba? So umabot na po siya sa kanyang lifespan, kaya pinapalitan na natin. So hindi ko na hinantay na masabugan pa yung may-ari, kasi malayo lagi ang biyahe nito. Baka masabugan pa yung may-ari ng radiator, ay mas malaking abala po yung aabutin niya. So baka itirik pa siya sa mga alanganing lugar. Lagi kasing malayuan ang biyahe nito. Ayan. Alam ko mayroon talagang magko-comment dito na, oh, bakit hindi na lang pinalinis? So actually mga kalyabe, pwede sana ipapalinis. Kaso ang tanong, magkano ang magpalinis ng radiator? So nagre-range ang radiator ng 2,000 or pinakamababa 1,500. So magkano ang brand new na radiator? Maliit lang po ang diferensya. Tapos hindi ka pa sigurado kung tatagal pa ba yung inyong radiator kapag pinalitan natin to ng plastic cover. Ayan, papalitan lang po yan. Or di kayo, kasi lumulutong yan mga kalyabe, kung napapansin nyo yan, oh. Ayan, oh, nagbibingas-bingas na. Lumulutong po yan. Ayan. Ayan, oh, lumulutong po yan. May tendency talaga na sasabugan ka na ito. So maswerte lang ito dahil nga gumagana pa yung kanyang aux fan, ay hindi ito sumabog. Pero kung nagkataon at inabot din siya na hindi gumana yung kanyang aux fan, sabog ang kanyang radiator. Yan po mga kalyabe. So diyan na magsisimula yung pag-overheat ng ating sasakyan. Tapos dito sa ating radiator cap mga kalyabe, i-check po ninyo lagi yung kanyang goma, yung takip niya. Meron po yung mga goma dyan, check nyo rin. May lifespan din po yun. Kapag malutong na, palitan nyo na rin, kasi yan din po isa sa magiging dahilan ng pag-overheat ng inyong mga sasakyan. So ito mga kalyabe, ito based lang sa aking theory na pag-aralan namin mga kalyabe. Itong kasi mga plastic radiator, itong plastic top radiator, ito ay talagang nagkakaroon lang to ng lifespan na 5 years up to 10 years. So depende po yun sa kung gaano ninyo siya pinapangalagaan sa inyong mga coolant. Kung alaga ninyo sa coolant, maaring aabot po ng 10 years. Pero kung hindi alaga sa coolant, malamang sa malamang 5 years tapon na ang radiator nyo. Yan. So at depende din sa layo lagi ng binibiyahe. Kagaya nito, lagi ito nagbibikol, kung saan saan ito nakakarating mga kalyabe. Malayo ang biyahe, lagi ang ginagamit nito ng Wigo na to. So daily use to. At yung may-ari is may kapansanan pa. So hindi po madali para doon sa kanya na kapag bumigay ito doon sa daan ay mas lalo po siyang mahihirapan. Kasi yun mga kalyabe, dinadialysis kasi yung may-ari nito. May nadadialysis, kaya may arthritis ata yun, or acid. Hindi ko lang sure kung anong sakit nun. Kaya sabi ko, sir, kung nasa sa inyo, kung may budget kayo, papalitan nyo na po para wala po kayong abala another 5 years, 5 to 10 years yung paggagamit ninyo ng inyong radiator. So yun, dahil nga sabi niya, sige, dahil may budget naman siya at hindi naman to kamahalan mga kalyabe, 2,000 at 3,000 plus lang po ito yung radiator na to. So 3,000 plus, 3,000 na to mahigit. Kaya pinapalitan niya na dahil mayroon nga siyang budget. So sabi niya, kaysa sa maabala nga naman talaga siya sa daan,
is pinapalitan niya na talaga ng tuluyan itong kanyang radiator. So yan mga kalyabi, at sana magkaroon po kayo ng ideya na mayroon din palang lifespan itong ating mga radiator, lalong lalo na itong mga may plastic cover. So 5 to 10 years ang lifespan po nito. Depende din po sa paggamit ninyo ng inyong sasakyan, kung naaalagaan ba ninyo ng tubig, or depende din sa layo lagi ng inyong binibiyahe. Halimbawa, daily use, tapos araw-araw naman Manila Bicol. So hindi rin po tatagal itong ating radiator. So yan mga kalyabe. So ito muna yung aking itatakal sa inyo ngayon. Tapos dito mga kalyabe, meron pa tayong mga condenser. Ayan. So bakit pinalitan na natin to? Itong long condenser, ito ay butas mga kalyabe. So ito yung sa condenser na tinaga siya sa presyo. Yung photon na Kinglong pala na van. Ayan, sumayad kasi ito mga kalyabe. So nagtanong siya sa akin kung pwede hinangan. Sabi ko, hindi na po kami naghihinang ng ganitong klaseng condenser. So tapos nakita ko, ayan, kung napapansin nyo, yan ang butas niya. Ayan, ang dami pong butas kasi sumayad to sa cement sa gutter. Ayan o. Ayan. Ayan. Yan siya. Kaya naubusan siya ng freon. So nag-decide na ako. Sabi ko, total mura lang naman to mga kalyabe. Nasa 2,000 mahigit. Ay pinapalitan niya na yung kanyang condenser. So, ito kasi ganitong klaseng condenser mura lang to mga kalyabe. Ito yung ginagamit namin kadalasan pag nag-convert kami ng mga aircon. Tapos ang ginawa ko ay nilipat ko naman doon sa malayo yung kanyang condenser, hindi na doon sa baba, para just in case na malubak siya ay hindi na ulit sa sayad. So nag-bracket ako doon at kumpare ko naman. So yun, tinulungan ko na lang kasi namamasada yun ng UV mga kalyabi. Kaya sa ngayon yun, tuloy-tuloy yung biyahe niya. At salamat dahil bumimisita niya para tayo dito. So dati kong tropa sa pagmamaniho. Ayan mga kalyabe, yan din, butas pa yan. Ayan. Ayan. Rights.